Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas, shoutout kay Leomer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang Wuyuan ay mayroon lamang ilang dosenang tao, ngunit maaari itong bumuo ng isang medyo mapagkompetensyang pag-iral sa isang malaking institusyon tulad ng Wenyuan, na may 10,000 tao. Kaya, sapat na ang mga ito para ipakita na may something si Wuyuan. Bagaman, sa isang tiyak na lawak, ang antas ng Wuyuan ay mas mababa kaysa sa Wenhuyuan, sa katunayan ito ay hindi bababa sa pamantayan ng Wenhuyuan, hindi gaanong naiiba. At ano kayang meron sa Martial Arts Academy? Humigit kumulang 60 tao lamang ang bilang, at ang kanilang individual na paglilinang ng mga sundalo ay mas mababa kaysa sa mga tao mula sa Akademya ng Panitikan. Kung makapag-status, hindi ba umaasa sa utak nitong lalaking nakaputi? Ang talento ng isang general ay hindi nangangahulugang maaari siyang makipaglaban ng marami, at hindi rin nangangahulugan na siya ay isang tao na namamahala at hindi maaaring talunin ang 10,000 tao. Medyo pagsasalita, ang talento ng isang general ay mas mahalaga para sa kanyang estratehikong pagpaplano at mas mahalaga para sa kanyang talento, pamahalaan. And obviously, tipikal na tao ang nakaputi na hindi masyadong magaling makipaglaban, pero top-notch ang utak at layout. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit talagang pinahahalagahan ng itim na hangin ang espesyal na sugo na puti. Interesting, very interesting, this is indeed the most convenient and fastest operation without loses too much. Ngunit sugo, kung mangyari ito, kailangan nating alertuhan ang may-ari ng nayon. Oo nga, marami tayong tao, buti na lang hindi natin maibaba ang isang Han Sanchen, kailangan pa natin ang may-ari ng village na mismo ang gumawa nito. Hindi ba nakakahiyang gawin ito? Napakaraming nagmumura si Wenwu Shuangyuan sa harap ng may-ari ng nayon, ngunit ngayon ay sinasampal niya ito, hindi ba biro? Yes, Envoy, pag-isipan mo ulit. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos maging masaya si Heifeng, tuwirang tumayo ang marami sa kanyang mga nasasakupan upang kalabanan siya. Ngumiti ng marahan ang espesyal na sagong nakaputi at ibinaling ang mukha sa isang tabi. Ayaw niyang pansinin ang mga talunan na ito. Bawat isa ay higit na isinasaalang-alang ang kanilang mga kagyat na interes o mukha, kaysa sa pangkalahatang sitwasyon. Kung tutuusin, ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya nag-aatubili na tumanggap ng napakaraming tao sa kanyang Martial Arts Academy, dahil alam niya na kapag napakaraming tao, ito ay halo-halong, at kung may halo, magkakaroon ng lahat ng uri ng mga basag na ibon. Sa makatuwid, maraming beses, upang maipatupad ang ilang mga bagay, o maging mas tahimik mula sa kanyang sariling pananaw, na may hindi gaanong komplikadong kalikasan ng tao, hindi gaanong intriga at chismis, ang kanyang paaralan ng martial arts ay pinili ang ruta ng hindi pagkakaroon ng higit pang mga sundalo ngunit pagkakaroon ng higit pang mga kasanayan. Kahit na karamihan sa mga tao ay pipili pa rin ng mas mahusay at mas malakas na liberal arts academy, kontento na siya sa sarili niyang martial arts academy. Kahit papaano, ang mga tao sa Wuyuan ay palaging iisa ang isip, mamatay man sila, hinding-hindi nila sisisihin ang kanilang mga kasamahan o sinuman, magyayakapan lang sila ng mahigpit, at maghahanap pa ng mga paraan para protektahan ang kanilang mga kasamahan sa kanilang sariling buhay. Nakita rin ni Heifeng ang kahulugan ng espesyal na sugo sa puti, bumantong hininga at sinabing, ngayon na ang kalaban ay nakaharap sa atin, ang lahat ay dapat tumuon sa pangkalahatang sitwasyon. Sa palagay ko ay hindi nakakahiyang magsumbong sa may-ari ng nayon. Sa palagay ko ay hindi nakakahiya para sa buong nayon na pumunta sa digmaan upang mahuli ang Han Sanchen. Naiisip ko lang na nagpadala tayo ng napakaraming tao. Gumamit ng napakaraming hanay, at naghanda pa para dito ng maaga.
Nakakahiya talaga na hindi nahuli si Han Sanchen sa huli. Mga kapatid, hindi mahalaga kung sino ang tama o mali, hindi mahalaga kung kaninong ideya ang salungat sa atin, hindi mahalaga kung hindi siya kabilang sa atin. Ang mahalaga ay ayos lang kung ang common enemy ng lahat ay si Han Sanchen. Bahagyang tumango ang espesyal na sugo na nakaputi, na isa sa mga dahilan kung bakit handa siyang makipag-ayos kay He Feng. Bagamat mas mataas ang posisyon ni He Feng sa sikat na tindahan kaysa sa kanya, at ang mga tao at kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay mas mataas din kaysa sa kanya, ngunit hindi siya nagiging mayabang dahil lamang dito, sa kabaligtaran, siya ay palaging napakamagalang at mabait sa kanya. Ito ang ugali na dapat taglayin ng isang nakatataas na tao. Nang makitang tahimik ang kanyang mga nasasakupan, alam din ni He Feng na natapos na ang lahat. Past my order, the team will form a fan shape, and the North and South Korea 3000s are slowly approach. Sabay abiso agad sa may-ari ng village at hilingin sa kanya na ilipat ang ilusyon ng totoong lupain sa Trigo. Gusto naming mahuli ang malaking isdahan 3,000. Panipi. Oo, sa isang misteryosong lugar sa kabilang dulo, nakatanggap din agad ng balita ang may-ari ng nayon mula sa messenger ng akademya. Gusto mong ilipat ko ang lahat ng mga ilusyon ng totoong lugar sa bukid ng Trigo. Tanong niya, at pagkatapos ay mabilis na umiikot ang kanyang isip. Bagamat talagang may kakayahan si Han Sanchen at direktang makapasok sa totoong lugar mula sa likuran, ipinapakita rin nito na ang kanyang pag-unawa sa mga porma sayon ay lampas sa paghahambing ng mga ordinaryong tao. Parang kalokohan lang na bitag lang siya ng porma sayon. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, hindi ito imposible. Una sa lahat, si Han Sanchen ay talagang napakalakas at napakahusay sa mga taktika ng labanan, ngunit imposible para sa kanya na malutas ito kaagad, at kung hindi ito malulutas ng taong ito kaagad, tiyak na papasok siya sa isang kamag-anak na panahon ng vacuum. Sinasamantala ang pagkakataong ito, maaari nilang ganap na gamitin ito para salakayin ang Han Sanchen. Sa kanyang talento, kahit na malutas agad ito ni Han Sanchen, hindi na kailangang mag-alala, kapag marami pang porma sayon, kahit mga langgam ay kayang pumatay ng mga elepante, bakit sila matatakot? Hindi ito imposible, ngunit may tiyak na panganib. Ang may-ari ng tindahan ay nag-isip ng mabuti, kung ang karamihan sa mga porma sayon ay puro sa Trigo, nangangahulugan ito na ang layout ng iba pang mga lugar sa sikat na tindahan ay magiging ganap na nakakagambala. Sa madaling salita, ang lahat ng lakas natin ay ginamit para maglaman ng Han Sanchen sa bukirin ng Trigo. Sa sandaling tumakbo si Han Sanchen mula roon, ang depensa ng sikat na tindahan ay magiging magulo. Para sa kapakanan lamang ngayon, ang isinakripisyo ay ang pangmatagalang paghahanda na ginawa ng mga sikat na tindahan para sa ngayon. Sa makatuwid, kung ito ay mabibigo, ang mga kahihinatnan ay talagang magiging lubhang kahabag-habag, at kahit na pangit, ito ay direktang mapunit ang orihinal na medyo perpektong depensa. Napakasakit talaga na biglang sirain ang defense system na matagal nang pinaghandaan. Oo, ngunit kung gusto nating makuha ang Han Sanchen, ang kasalukuyang pamamaraan ay hindi gagana. Si Han Sanchen ay napakatalino at maaaring gamitin ang lupain upang gumawa ng iba't ibang mga tugon, pagkatapos bamantong hininga, ang utusan ay wala ring magawa. Kaagad pagkatapos, sinabi niya sa may-ari ng nayon ang lahat tungkol sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Matapos marinig ang sinabi ng may-ari ng nayon ay hindi na ito umimik at nag-iisip ng mabuti. Mayroon siyang espesyal na paraan upang makita ang sitwasyon sa bukid ng Trigo ng real-time, ngunit ang problema ay hindi niya mababantayan ang lahat ng bagay sa larangan ng digmaan sa lahat ng oras. Marami siyang dapat ayusin, at natural lang na baka makaligtaan siya ng ilang detalye. Ngayong narinig na niya ang ulat mula sa kanyang utusan, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkabigla sa kanyang puso. Sa totoo lang, hindi niya akalain na sa ilalim ng ganitong kahirapan, si Han Sanchen ay maaaring tumalikod at maglaro ng ganito. Ito ay talagang nakakagulat, at sa parehong oras, kailangan kong lihim na humanga sa taong ito. Ang pag-ikot ng mundo ay wala ng iba pa. Kung hindi natin gagamitin ang pamamaraang ito, napakahirap na arestuhin si Han Sanchen. Ang mga tao sa kolehiyo ng liberal arts ay ganap na tinatrato bilang mga aso ni Han Sanchen, ngunit dahil masyadong malaki ang lugar, wala talaga tayong ganitong paraan na mabisang makabuo ng Han Sanchen. Masyadong ang makapangyarihan ang 3,000 sundalo ni Han,
pero mahirap talaga siyang pigilan sa pamamagitan lang ng iilang pader ng tao. Well, magpapadala ako ng mga tao para bumuo ng illusion formation, at the same time, I will also put some secret killing moves around anytime. Once anything happen to you, I will put in these killing moves as soon as possible. Sa oras na iyon, kailangan mong sabihin sa itim na hangin na ilikas kaagad ang karamihan sa kanyang mga tao, na naiwan lamang ang ilan sa mga patay na sundalo na inihanda namin ng maaga upang harapin ito. Kapag nailabas na ang killing move, wala nang pakialam ang mga bagay na iyon sa mga kaaway o kaibigan. Ang mga bagay na iyon ay pumapatay lamang, pinapatay lamang ang lahat ng mga buhay na nilalang na nakikita ng kanilang mga mata. Kaya naman, sa personnel, kailangan din nilang umatras, kung hindi, mas malala ang pagkalugi. Naiintindihan naman ng subordinate ko. Sige. I will make corresponding arrangements for the rest, however, our focus will shift the battlefield to the wheat fields, therefore, you people in the Academy of Arts should not make any mistake for me. Remember, stay here. If you need it, come to me anytime. I can meet any request you have, but the premise is that you must get 3,000 han for me. Kung hindi, masisiguro ko na walang magkakaroon ng magandang buhay sa Liberal Arts College, kahit na masira ang sikat na tindahan. Naiintindihan mo ba? Nagulat ang nasasakupan ng marinig ito at nagmamadaling lumuhad. I obey. Alam niya na ang may-ari ng nayon ay hindi sinusubukang takutin siya, ngunit nagsasabi ng totoo. Kahit na talagang sirain ang mga sikat na tindahan, ang puwersa sa likod ng mga sikat na tindahan ay tiyak na magiging imposible para sa kanila na mabuhay. Sa makatuwid, mayroon lamang isang paraan, na patayin si Han Sanchen. Nagmamadaling nagsilikas ang mga nasasakupan. Sa oras na ito, sa bukid ng Trigo, ang malalaking tropa ng Akademya ng Sining ay nakapaligid na sa Han Sanchen ng palapit. Malamig din ang tingin ni Han Sanchen sa mga lalaking ito, alam na alam niya kung ano ang binabalak ng kabilang partido. Gayunpaman, sa ngayon, wala siyang ibang mas mabuting paraan para harapin ito, maaari lamang niyang samantalahin ang oras kapag ang kaaway ay nakapaligid sa kanya at subukan ang kanyang makakaya na mag-isip ng mga paraan upang harapin ito. Sayang talaga wala siyang magandang paraan para harapin ang sitwasyong ito. Liliit lang ang lugar, at lalong humihigpit ang pagkubkob ng kalaban, hindi madaling masira ngayon. Maliban kung, lumipat patungo sa lugar sa labas ng lugar na hugis fan, ngunit iyon ay walang kabuluhan. Sila ay palaging muling papaligiran sa maayos na paraan, at maraming tao, kaya mahirap para sa Han Sanchen na basagin ang pagkubkob. Ang paglayas ay para lang ubusin ang sarili. Maliban doon, wala ka ng ibang gusto. Kaya naman, agad na binitawan ni Han Sanchen ang walang kwentang ideyang ito. Pero, ano ang dapat nating gawin? Habang nagsasalita si Han Sanchen, tumingin siya sa messenger na nakaputi. Bagaman hindi narinig ni Han Sanchen ang kanilang sinabi, ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang taong ito ay maaaring magkaroon ng ideyang ito. Bagamat nagpalitan lang sila ng ilang salita pagkatapos ng taya, masasabi ni Han Sanchen na matalinong tao ang lalaki. Gayunpaman, kung gusto mong sabihin na pinagsisisihan mong pinakawalan mo siya, hindi ito pinagsisisihan ni Han Sanchen. Bagamat talagang may hinala na payag ang bumalik sa kabundukan ang tigre, tinupad din nila ang kanilang mga pangako ayon sa taya, kay Han Sanchen mismo, ito ay katuparan lamang ng pangako. Sinulyapan ni Han Sanchen ang nakapaligid na bukirin ng Trigo, pabalik-balik, at sa wakas ay nakakita ng medyo magandang lugar hindi kalayuan sa ligtas na lugar kung saan nagtatago si Su Yingxia at ang dalawa. Medyo mataas ang terrain doon, kaya kahit dumating ang kalaban, magagamit mo pa rin ang terrain para harangan ito. Tsaka, kung nasa desperado siyang sitwasyon, magagamit ni Han Sanchen ang lahat ng mayroon siya para protektahan si Su Yingxia at Xiao Tao mula sa pag-alis. Sa pag-iisip nito, nakapagdesisyon na si Han Sanchen. The next second, bigla siyang bumilis at mabilis na lumipad papunta doon. Nang makita ito ng nakapaligid na team, hindi na sila nagpanik, siguro para sa kanila, lubos na inaasahan na tatakas si Han Sanchen. Mabilis ding inayos ng koponan ang direksyon nito, at pagkatapos ay lumipat patungo sa Han Sanchen hakbang-hakbang. Sa oras na ito,
Ang lalaking kaka-report lang ng balita ay nagmamadali ring bumalik at sinabi kay Heifeng ng detalyado ang tungkol sa mga order at requirements na inilabas ng may-ari ng nayon. Pagkaraang marinig ito, tumanggo si Heifeng at tumingin sa espesyal na sugo na nakaputi. Ang may-ari ng nayon ay sumang-ayon sa ating aksyon, bukod pa rito, ang pangunahing larangan ng digmaan ay ililipat sa ating panig, gayunpaman, mayroong isang kinakailangan, iyon ay, kailangan nating manalo ng Han Sanchen, kung hindi, lahat tayo ay. Gumawa si Heifeng ng isang kilos na pinupunasan ang kanyang leeg. Tumanggo ang sagong may puting damit, kahit narito man ang pangunahing larangan ng digmaan, kung mabaigaw tayo, natatakot akong hindi magiging maganda ang kalalabasan. Oo kuya, kaya wala na tayong ibang paraan, ang dapat nating gawin ay isantabi ang lahat ng hinaing, at pagkatapos ay hawakan ng mahigpit ang isa't isa at lumaban. Pagkatapos sabihin ito, sa wakas ay nagkaroon ng dahilan si Heifeng para magsabi ng malakas na salita para sa puting sugo. Makinig ka sa akin ng malinaw, mula ngayon, kahit sino pa siya, kailangan kong harapin si Han Sanchen ng may isang puso, kung may maghahinala na naman sa akin sa isa't isa, pasensya na, kailangan ko siyang ipadala sa kanluran. Iisa lang ang kalaban natin, at iyon ay si Han Sanchen. Sa makatuwid, wala tayong anumang traidor, dahil pareho ang ating kapalaran, ibig sabihin, kung hindi natin mabibihag si Han Sanchen, lahat ay mamamatay. Naririnig mo ba ako ng malinaw? Panipi, galit na umaalingaw-ngaw ang malakas na aura ng itim na hangin, at piniling manahimik ang mga nag-iisip ngayon. Alam nilang lahat na ngayon ang lahat ay tipaklong sa isang lubad. Kung ang mga panlabas na problema ay hindi malulutas, kung gayon ang lahat ay walang kabuluhan, syempre, ang pinakamahalaga ay ang kanilang mga opinyon ay napagkasundoan ng may-ari ng nayon. Ito ay nangangahulugan na ang pamamaraan ay tama, kung patuloy ang paninira, iniisip lang nila na masyadong mahaba ang buhay nila. Sa makatuwid, maaari lamang nilang harapin ang Han Sanchen ng magkasama. Makinig sa aking utos at pakilyusan ang buong hukbo. Oo. Kasunod ng utos ni Heifeng, dahan-daang lumapit muli ang tropa sa Han Sanchen. At mabilis ding lumipad si Han Sanchen papunta sa bahay na pawid kung saan naroon si Ivory. Hindi niya namamalayan na sinuri ang bahay na gawa sa pawid gamit ang kanyang espiritual na kamalayan, ngunit ang labis na ikanalito niya ay ang mga aura ni Ivory at Xiao Tao ay wala sa bahay na gawa sa pawid. Saan ka pupunta? Natarante si Han Sanchen. Ang kanyang unang subconscious na reaksyon ay dapat na kinuha ni Ivory ang Xiao Tao at nagtago sa ibang lugar. Malabong mahuli siya, pagkatapos ng lahat, ang antas ng paglilinang ng Ivory ay naroon, kung may gustong manghuli sa kanya, hindi nila ito magagawa ng tahimik, ngunit tiyak na gagawa ng malaking kaguluhan. Ngunit walang paggalaw, na nangangahulugan na ang posibilidad ng Su Yingxia na mahuli ay halos zero, mas lohikal ang pagtatago niya. Nagtatago sa isang lugar na kahit siya ay hindi niya alam. Gayunpaman, dahil siya ay nagtatago sa isang ligtas na lugar, si Han Sanchen ay hindi kailangang mag-alala ng labis, at sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, si Han Sanchen ay walang maraming oras upang mahanap ang Ivory. Matapos pa simpleng lumipad patungo sa mas mataas na lugar, agad siyang tumayo at naghanda para salubungin ang kalaban. Kaunting oras bago dumating ang malaking hukbo, at sa panahong ito, halos ganap na sinuri ni Han Sanchen ang nakapalibot na lupain at pinili ang pinakamagandang lokasyon. Han Sanchen, kung matalino ka, sumuko ka na lang at hulihin mo siya, otherwise, ay guarantee na mamamatay ka sa sobrang pangit na paraan. Tama na, Han Sanchen, sumuko ka na. Ang malaking hukbo ay mabilis na nahuli at binawasan ang hugis ng pamaypay sa pinakamaliit. Ilipat lamang ang 1 dosina o 20 metro pa, at ang Han Sanchen ay ganap na mapapaligiran ng mga ito. Sa oras na iyon, ang kanilang diskarte ay magiging ganap na epektibo. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, parang kung sumuko ako, hindi ako mamamatay, kung tama ang hula ko, kinukumbinsi mo akong sumuko dahil gusto mong bilhan ka ng oras, tama. Pagkarinig nito, biglang hindi maitago ng ilang mga tao ang gulat sa kanilang mga mata. Ngunit ang itim na hangin at puting mga sugo ay may matatag na mga mata at hindi naapektuhan. Orihinal na gustong bumalik ni Heifeng, ngunit pinigilan ito ng espesyal na sugo na nakaputi, ngumiti siya ng bahagya. Han Sanchen talaga si Han Sanchen,
Masasabi mo kung ano ang gusto nating gawin sa isang sulyap. Wala kaming balak itago sa'yo, oo konting oras na lang hinihintay namin. Mayroon bang ilang mekanismo sa bukid ng trigo? Marahan na ngumiti si Han Sanchen, gusto mo akong hulihin para sa tuyo na pangingisda, kaya ang kailangan mong gawin ngayon ay kolektahin ang mapa na ito. Kung tama ang hula ko, dapat ay nagpaplano kang magdala ng ilang phantom formation sa malapit, tama. Alam mo pa ba ito? Hindi napigilan ng sagong nakaputi ang suot. Mahirap bang hulaan? Ngumiti ng masama si Han Sanchen, ang tunay na lupain ay hindi na-access, ibig sabihin ay maraming phantom formation sa paligid. Sa makatuwid, kung gusto mo akong palibutan, tiyak na imposibleng bawasan ang lugar ng lupain. Hindi ba ang pinakasimple at pinakamabisang paraan ng paggamit ng magic array para pigilan ako? The Special Envoy in White ay tumawa at hindi napigil ang pumalakpak kay Han Sanchen. Han Sanchen deserves to be Han Sanchen, nakakamangha talaga, gumalaw lang kami ng konti, pero magagamit mo talaga para maaga kaming lahat, malinaw na nahulaan ang kanyang mga intensyon. Hindi napigilan ni Heifeng na umiling, totoo iyan, hindi katakataka na kayang ibalikwas ni Han Sanchen ang mga bagay-bagay. It turns out that at the tactical level, you are already at least several levels ahead of others. You can move when you hear the wind, you are really very powerful. Sa sandaling kumilos ang iba, alam na niya kung ano ang gusto nilang gawin, ibig sabihin, sa tactical level, ganap na niyang ginagawa ang high-level na initiative. Everything is one step ahead of others, or even many steps ahead, as a result, hindi siya makalaro ng iba. How man, Han Sanchen, this is probably a dead end, right? Hindi mo makita kung paano mo ito haharapin. Panipi, so, I guess na kahit matalino ka, malamang hindi mo alam kung paano haharapin ito ngayon. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, napakatalino mo, ginagamit mo ang pamamaraang ito para harapin ako, hindi ako natatakot na sabihin sa'yo. Ayokong magtago ng kahit ano sa harap ng matatalinong tao. Kaya, tulad ng sinabi mo, wala akong pagpipilian ngayon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!